Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat at narito po tayo ulit sa last part ng ating topic sa linggong ito, is something stealing God's place in your life? Meron nga po ba? Ito bang mga nakarang araw, na-discuss na po sa atin ng ating mga pastor ang ilang mga bagay na o sagot sa mga tanong na ito, ano po? At sa hapon po na ito, pag-aralan po natin ang last two pointers, ano po, ng is something stealing God's place in your life. So bago po yun, tayo munang lahat ay yumuko at manalangin. Aming Diyos na dakila at mabuti, pinagpapasalamat namin sa iyo ang lahat ng bagay, ang oras na to, na kami ay makakapag-aral ulit ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy nga, O Diyos, na samahan mo kami sa aming pakikinig, kausapin mo kami, Panginoon, turuan mo kami. Kaya mo, O Diyos, na maging mas malinaw sa amin ang iyong mga salita. Lagi kami maging mababang loob pagdating sa mga salita mo, Panginoon, at magpasubmit sa mga ito, O Diyos. Turuan mo kami sa hapong ito at samahan kami, Ama. Ito po kami panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po ulit. Ano po? At punta po tayo sa pangpito, no, na pointers. Ito po sa something stealing God's place in your life. At ang number 7 po, entertainment and pleasure. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa pangalawang Timoteo chapter 3 verse 4. Basahin ko po sa inyo. Sabi niya dito, sila ay mga taksil, mga hindi mapigil, at mga mapagpalalo. Iniibig nila ang kalayawan kaysa ibigin nila ang Diyos. Ang mga tao po sa manghuling araw, sinasabi po ng Biblia, ay magiging mga palalo. Ano po? At dito po sa ating topic is something stealing God's place in your life. Minsan, maging ang mga entertainment, no po, at mga bagay sa mundong ito ay nagiging cause na para po tayo ay mapalayo sa Panginoon. Naaagaw nito yung atensyon o oras na para po sa Panginoon. Sabi po dito, lovers of pleasure more than lovers of God. Sa mga huling panahon, sabi niya po dito, tayo po ay nasa huling panahon na. At sabi po dito, ang mga tao ay magiging lovers of pleasure, no, sa kalayawan, at magiging maibigin sa pleasure more than lovers of God. Ano po? At sa ibang translation po, basahin po natin, ang sabi niya po dito, they will betray their friends, be reckless, be puffed up with pride, and love pleasure rather than God. Mas nagiging mahalaga na po yung mga bagay na nakakapag-entertain o nakakaagaw ng atensyon natin. Ano po? At sa ibang translation po, ang sabi niya po dito ay, sabi niya maging mga betrayal, no? Traitors. Ang word po na traitor ay ginamit lang po sa dalawang bagay, no? Dito po kay Judas, at doon po sa Acts chapter 6 verse 15. Basahin ko po sa inyo po, ano po, matagal na pong ituturo sa atin ng ating mga pastor na sa manghuling araw magiging palalo ang mga tao. At ganitong uri ng mga tao. Dito po, no, umpisan po natin sa pangalawang Timoteo 3 verse 1, at sabi niya po dito, ngunit alamin mo ito, na sa mga huling araw, darating ang magulong panahon. Ito ay sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, mga maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mamumusong, masuwayin sa mga magulang, hindi mapagpasalamat, hindi banal. At sa verse 3, sila ay walang pag-ibig, hindi mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabagsik, hindi mapagmahal sa kabutihan. At sabi niya, mga taksil, sila ay mga taksil, mga hindi mapigil, no? Ibig sabihin hindi makontrol, at mga mapagpalalo. Iniibig nila ang kalayawan kaysa ibigin nila ang Diyos. Minsan po, no, sa ating mga Kristyano, ano po, nagiging complacent tayo na bumababa yung guard natin kasi akala natin ang mga bagay na ito ay okay lang. Nung Monday po, natalagi sa atin ni Pastora Dayan, no, sabi niya, even yung social media, ano po, nagkakaroon tayo ng obsession sa social media. At sabi niya, money and materialism. Nung Tuesday po, tinuro sa atin ni Pastora Cristel, sabi niya yung fame and influence at relationship over God. At sabi po ni Pastora Edra sa atin kahapon, maging yung career and success, self and pride, ano po, naaagaw nito yung pwesto na para sa Diyos. Kung meron ka pong katabi, sabihin mo nga sa kanya, wag mong ibibigay
ang isang bagay na para sa Diyos. Na po, kung ibibigay sa ibang isang bagay na para sa Diyos. At sabi ko nga po kanina, minsan, hindi natin napapansin kahit tayong mga Kristiyano dahil sa complacent na tayo, no? Bumababa yung guard natin, at kasi akala natin okay lang. At dahil po doon, hindi na kailangang magpadala ni Satanas ng mabigat na hadlang para pigilan ka. Bakit po? Kasi effective na sa mga Kristiyano ang kalayawan, ang kasiyahang pansamantala para maagaw ka o mailayo ka sa Diyos. Ano po, minsan nga po, kahit sa paglinggo, itatapat yung paglalaba. Bakit? Kasi wala na daw isusuot. No, even do sa mga maliit na bagay, naaagaw tayo nito. No, naaagaw tayo nito. Sapat na nagamitin sa atin ng mga entertainment katulad ng Netflix, Facebook, at iba pang mga bagay, at minsan yung mga pleasures na makukuha. No, yung mga pleasure para makuha ang pwesto ng Diyos sa heart natin. Okay, hindi na kailangan offeran tayo ni Satanas ng malaking offer kasi makukuha na tayo sa entertainment and pleasure. Mas na-entertain ka na sa mga ibang bagay kaysa sa mga bagay na makakapagpalago sa'yo at makakapagpalapit sa'yo sa Diyos. Ibig sabihin, hindi ka na kailangan bigyan pa ng matinding pagsubok para ilayo ka sa Panginoon. Kunin yung pwesto ng Diyos sa'yo kasi yung entertainment pa lang, yung pleasure pa lang, yung offer pa lang ng mundo na nakasiyahan, papapanood mo, ay okay na para mabingwit tayo. Mas gusto mo na lang na manood ng TV, o manood ng Netflix, o manood ng mag-Facebook, mag-scroll buong araw, kaysa sa ilang oras na pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Mas mahalaga na ito. Kaya mo na mag-scroll buong araw, pero yung isang oras na prayer, sabi mo nga sa katabi mo, natutulog ka pa ba sa isang oras na prayer? Amen po. So, mas madali tayong maboring pagdating sa mga bagay na maka-Diyos at makakatulong sa atin sa mga paglago natin. No, mas nagiging bored tayo doon. Pero pagdating sa mga ito, sa mga entertainment and pleasure, mas nakukuha nito yung attention natin. At kung palalalimin pa po natin ito, ipagpapalit ng mga Kristiyano ang Diyos, makuha lang nila yung gusto nila. Pagtataksilan ng mga Kristiyano ang Diyos, masunod lang nila ang masasamang nasa ng kanilang mga puso. Amen po, tatalikuran nila ang Diyos, sasaktan nila ang Diyos, magawa lang nila ang gusto nila. Mawawala ang pag-ibig nila sa Diyos at mamahalin ng mundo o ang Diyos ng mundo. Naaagaw ba ng entertainment at pleasure ng mundong ito o ng offer ng kaaway ang lugar ng Diyos sa puso natin? Ngayon, kailangan po natin magkaroon ng self-check. At ang isang bagay na kailangan nating i-check ay yung mga priorities natin. Inuuna mo pa ba ang Diyos sa lahat ng bagay? O meron ka ng ibang inuuna? Pangalawa, kailangang i-check mo yung heart natin. Bakit po? Kailangan mong makita, tinatamad ka na ba? O maraming dahilan pagdating sa mga bagay na kailangan mo spiritually? No, kailangan nating ma-check yung heart natin, no? Pagdating ba sa mga bagay na spiritual, sa prayer, sa Bible reading, tinatamad ka na ba? At isa pang kailangan nating i-check ay yung spirit natin. Nauuhaw ka pa ba sa Panginoon? Hinahanap pa ba ng spirito mo ang Diyos? Or hindi na? Bakit? Kasi meron nang ibang nakakakuha ng atensyon po natin. At isang kailangan nating i-check ay yung mind natin. Yung mga ano ang laman ng isip mo? Ano yung mga pinaplano mo? Yung mga plano mo ba ay gusto ng Diyos? At ang last na kailangan natin i-check ay yung flesh natin. Submitted pa ba ang flesh natin sa spirit natin? O nangingibabaw na ang gusto ng laman kaysa dito? O nakokontrol na tayo ng laman? Amen po? At kung ang sagot mo sa mga tanong na to ay dun sa number 1, check mo yung priorities mo, no? Inuuna mo pa ba ang Diyos o hindi na? Kapag ang sagot mo dito ay hindi na, or sometimes, ibig sabihin, naagaw na o nanakaw na yung place ng Diyos sa buhay natin. At ang kailangan mong gawin, bumalik ka sa dati mong pag-ibig sa Diyos dahil palayo ka na sa pag-ibig niya at pawala na ang pag-ibig mo sa Kanya. Huwag mong ibibigay ang lugar ng Diyos kay Satanas.
No, wag tayong maging katulad ni Judas na kaya niyang ipagpalit ang Diyos. Saan? Sa silver coins. Ano po, yun lang ba yung halaga ng Diyos sa atin? Ano po? At doon sa ibang translation, kung babasahin po natin itong 2 Timothy chapter 3, ano po, no, sabi niya, they will find their delight in the pleasures of this world more than the pleasures of loving God. Mas gusto na nila na mahalin ang mundo, mga bagay sa mundo, kaysa mahalin nila ang Diyos. At sa ibang translation naman po, sabi niya, ang mga tao daw po ay nagiging allergic sa Diyos. Ano po, yung pagdating sa mga bagay tungkol sa Diyos, ay, ayoko yan. Amen po ba? So kung nagiging ganito na po tayo, ano po, ibig sabihin na agaw na ang place ni Lord sa buhay natin. No? So go back. Balikan natin ang Panginoon, balikan natin yung pag-ibig, yung una nating pag-ibig sa Diyos. Ano po? At punta po tayo sa pangulo, tradition and religion. Dito po sa Mark chapter 7, verse 8. Sige po, kung may mga Biblia po kayo, makipagbukasan po kayo sa akin. Ano po? Mark chapter 7, verse 8. Ang sabi niya po dito, ito ay sapagkat iniwan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang kaugalian ng mga tao tulad ng paglubog sa natatanging paraan ng mga banga at ng mga saro. Marami pang ganitong mga bagay ang inyong ginagawa. Punta po tayo sa MBB at ang sabi niya po dito, niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay turo ng tao. Okay po, sabihin nga po natin, tradisyon. Actually, ito yung isang nagiging problema sa paglago ng mga Kristyano. Bakit po? Ang tradisyon po kasi ay ang batas na o paniniwala o ang tradisyon po ay ang mga batas at paniniwala na ginawa ng tao na nagpasaling-saling sa atin hanggang ngayon na pinapaniwalaan ng mga tao na ito ay galing sa Diyos. Ulitin ko po, ang tradisyon po ay ang mga batas at ang mga paniniwala na ginawa ng tao, no, na nagpasaling-salin sa atin hanggang ngayon na pinaniniwalaan ng tao na galing sa Diyos. Ang tradition po ay commandments of men at ang Biblia po ay commandments of God. Ang religion po ay ways of men, paraan yan ng tao, no, para makaabot sa Diyos. Pero ang relationship, ang way ng Diyos para maabot tayong mga tao. Ano po? At dito po sa Colossus chapter 2 verse 8, kayo'y mag-ingat, baka sa inyo'y may bumibihag sa pamamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang pandaraya, ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa simulain ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. Sa tingin mo ba, nagiging kalugod-lugod sa Diyos kung ang mga sinusunod mong paniniwala at tradisyon ay hindi galing sa Diyos? Siyempre hindi. Hindi yan nakakalugod sa Panginoon at ayaw po ng Diyos yan. Ngayon ang tanong, bakit natin ginagawa? At bakit natin sinusunod? Katulad nga po ng sabi ko kanina, ang tradisyon ay mga batas at paniniwala na ginawa ng tao. Hindi yan biblical, hindi yan ginawa ng Diyos, yan ay ginawa ng tao na nagpasaling-salin hanggang sa panahon natin ngayon, ano po, na pinapaniwala ng mga tao na ito po ay galing sa Diyos. Pero kung patuloy nating susundin ang mga ito, nagiging katulad lang tayo ng mga Saduceo at mga Pariseo sa Biblia na ang kanilang pagiging relihiyoso ay pakitang tao lamang. Kung patuloy nating susundin ang mga ito, nagiging katulad lang tayo, ulitin ko po, ng mga Saduceo at Pariseo sa paningin ng Diyos. Ang mga Saduceo at Pariseo sa paningin ng Diyos ay mga tao mapag-imbabaw. Amen po. At dito po sa James chapter 1 verse 27, ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Sabi po dito, ang dalisay daw na relihiyon na walang dungi sa harapan at paningin ng Diyos at ng Ama ay ito. Ano po yun? Sabi niya, ang dalawin ang mga ulila at mga balo sa kanilang kahirapan at panatilihin ang sarili na hindi madungisan ng sanlibutan. Ulitin ko po, James chapter 1 verse 27, ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Ang dalawin ng mga ulila at mga balo sa kanilang kahirapan at panatilihin ang sarili na hindi madungisan ng sanlibutan. Dapat po sa ating mga Kristyano, hindi na po tayo attracted
sa mga bagay ng sanlibutan. Hindi na tayo naaakit ng sanlibutan o mga bagay sa sanlibutan. Bakit? Kasi mas attracted sa atin, no, yung mga bagay tungkol sa Diyos. Amin po, ang tamang paniniwala at relihiyon ay nanggagaling sa Diyos at pinagtitibay ng saligan ng salita at batas at prinsipyo ng Diyos. Hindi yung galing po natin sa doktrina at mabubuting gawa. Hindi po yun, kasi yun po ay pakitang tao lamang, kundi yung buhay natin na namumuhay ng tama sa paningin ng ating Diyos. Dito po sa Matthew chapter 7 verse 21, ang sabi po dito, hindi ang bawat isa na nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa paghahari ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba ninyo, sabi niya, hindi ba, Panginoon, Panginoon, hindi ba sa inyong pangalan ay naghayag kami ng salita katulad ng mga propeta? At sa inyong pangalan ay nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa inyong pangalan ay gumagawa kami ng maraming himala? Pagkatapos nito ay ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong hindi kumikilala sa kautusan ng Diyos. Sabi niya, lumayo kayo sa akin, kayong mga hindi nakakilala ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi may mga Kristiyano na kahit na Kristiyano na, hindi yung salita ng Diyos yung pinapamuhay nila kundi ano yun, yung tradisyon, ano po, yung mga paniniwala, ano po, yung mga relihiyon, no? Diyan nakabase yung mga tao Ano po sabi niya? Hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga hindi kumikilala sa kautusan ng Diyos. Kapag kinikilala natin ang tradisyon at paniniwala ng mundo, hindi tayo kumikilala sa kautusan ng Diyos. Kakasunod mo sa mga tradisyon ng tao, akala mo sa Diyos ka naglilingkod. Akala mo, sinusunod mo ang Diyos. Nakakatakot yung akala mo na ginagawa mo mga bagay na nakakalugod sa Diyos, pero ginagawa mo pala ang kabaliktaran. At sa huli, ang sasabihin ng Diyos ay, hindi kita kilala. Lumayo ka sa akin. Kayong mga gumagawa ng masama. Ano po, sa mga tao na andun yung mas naniniwala sila sa tradisyon, naniniwala sila sa reliyon, kaysa salita ng Diyos. Alam niyo po, ang sabi niya, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala, kayong mapaggawa ng masama. Para maiwasan natin ito, alamin po natin ang sinasabi ng Diyos. Buksan mo yung Biblia mo. Alamin mo ang batas at prinsipyo ng Diyos. At sa ganon, ito ang magawa mo, hindi ang tradisyon at paniniwala na ginawa ng tao. Wala na dapat mga Kristiyanong nag-aatang. Wala na dapat mga Kristiyanong sumusunod sa pamahiin. Wala na dapat Kristiyanong nagbabari-bari po. Bakit? Hindi na tayo ganun. Iba na ang buhay natin. Nalaman na natin ang katotohanan. Pinalayan ng tayo ng Diyos dito. At makapangyarihan. Mas makapangyarihan ng pangalan. Pinakamakapangyarihan ng pangalan ni Jesus over sa lahat ng mga bagay dito sa mundo. Ano po? Sabi nila, wala naman daw mawawala kung gagawin ng mga ito. Actually po, meron po. At malaki ang nawawala sa ating mga anak ng Diyos kapag ginagawa mo ito. Ano ba yung nawawala sa atin? Nawawala yung authority natin bilang mga anak ng Diyos. Ano po? At nagiging alipin tayo ng tradisyon at ng relihiyon. Alamin mo ang salita ng Diyos at gawin mo ito. Yun ang tama sa paningin ng Diyos at sundin mo at mahalin siya. Ito po sa Galatians chapter 2 verse 20, napako na ako sa krus na kasama ni Kristo. Gayunmay, ako ay nabubuhay, ngunit hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya ng anak ng Diyos na siyang umibig sa akin at nagbigay ng kanyang sarili para sa akin. Sa Filipos chapter 1 verse 21, ito ay sapagkat saganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. I-close ko po siya sa isang kwento. Ano po? Sa ibang bansa po, kapag gusto mong pumasok bilang isang missionary, ikaw po ay dadaan sa interview, ano, parang sa trabaho.
Ngayon, ito pong si Hudson Taylor ay isang director ng isang grupo ng mga missionary na nagpo-produce ng missionary sa ibang bansa, especially sa China, at lagi po siya nag-i-interview ng mga candidates na gustong pumasok sa mission field. At minsan po, doon, isang araw, nag-interview siya ng mga grupo ng mga tao. Alam niyo po, ang tanong niya sa mga aplikante o sa mga gustong mag-mission, bakit gusto mong maging worker? Bakit mo gustong maging missionary? Alam niyo po, maraming sagot yung mga ini-interview. Ang sabi ng isa, kasi po ito po yung utos, ito po yung Great Commission sa atin ng Diyos, ang humayot, ipangaral ang salita ng Diyos, kaya gusto ko pong mag-mission. Ano po? Ngayon, i-interview naman po niya isa, sabi niya, bakit mo gustong mag-worker? Bakit mo gustong mag-mission? Bakit gusto mong ipadala ka sa foreign country? Ano yung dahilan mo? Bakit? Alam niyo po, ang sabi naman po, sumagot naman po yung isa, sabi niya, gusto ko pong mag-evangelize, gusto ko share ng word of God kasi maraming mga tao napapahamak. Maraming mga tao na pupunta sa impyerno. Ngayon, interview naman po yung isa, ang sabi niya, bakit gusto mong mag-missionary? Bakit gusto mong pumasok sa mission field? Ang sagot naman po ito, kasi po marami na pong mga tao ang papunta ng impyerno at kailangan po natin silang makuha at maidala sa kaharian ng Panginoon. Alam niyo po, nung natapos na yung interview, inipon ni Hudson Taylor itong mga grupo ng missionary. Alam niyo po, ang sabi niya sa mga missionary ito, lahat ng motives nyo, lahat ng mga sinagot nyo sa akin, no? Sabi nung isa, ano ba yung sagot ng isa? Sabi niya, gusto ko kasi ito yung utos ng Diyos. Ito yung Great Commission sa atin. Sabi naman ng isa, kasi marami ng mga tao napapahamak. No, sabi naman ng isa, gusto niyo mag-share kasi gusto niyo magligtas ng mga tao. Sabi niya, ang sagot ni Hudson Taylor, all of these motives, however good, will fail you in times of testing. Sabi niya, kung ganito lang yung motibo mo, kung ito lang yung drive mo, o ito lang yung reason mo, bakit ka maglilingkod, bakit ka magmimisyon, bakit ka magpapadala sa ibang bansa, pupunta doon sa mahirap na mission field. Sabi niya, pagdating ng testing, pagdating ng trials, pagdating ng tribulation, sabi niya, pagdating ng kamatayan, ang sabi niya, papalya kayo. Maganda yung motibo ninyo. Sabi niya, maganda yung mga reasons ninyo. Pero kung ito lang ang basehan ninyo, ito lang yung drive ninyo, sabi niya, dadating ang testing, ang tribulation, darating ang trials, at darating po ang time na pwede silang mamatay doon sa mission field. At kung ito lang mga ito ang basihan mo, kung ito lang mga ito ang reason mo bakit ka naglilingkod, ang sabi niya po dito, babagsak ka sa testing. At darating ang time, ipagkakanulo mo si Jesus. Bakit? Yung mga reason mo, bakit gusto mo maglingkod sa Panginoon, sabi niya, ay mababaw. Sabi niya, meron akong isang sagot na hinahanap. Ito po yung sabi ni Hudson Taylor sa mga nag-a-apply. Sabi niya, meron akong isang gustong reason na makita, na marinig sa inyo, bakit gusto ninyong mag-mission. At ang sabi po ni Hudson Taylor, there is but one motive that will sustain you in trial and testing. Sabi niya po dito, ito ay sabi niya, the love of Christ. Kailangan, sabi niya, sobra mong mahal ng Diyos. Kasi kung hindi, pagdating ng testing, pagdating ng trials, pagdating ng persecution, pagdating ng kahit kamatayan, sabi niya, babagsak ka kung hindi mo mahal si Jesus. At kung sa ating mga Kristyano, hindi na tayo kailangang opera ng kaaway ng higit dito. Bakit? Kasi doon pa lang sa entertainment, doon pa lang sa pleasure, doon pa lang sa tradition, doon pa lang sa religion, madali na tayong mahatak ng kaaway. Pero alam, mga kapatid, kung tayo po dito sa loob ng simbahan na nakikinig ngayon ng live na ito, ay sobrang mahal si Jesus, wala sa mga bagay na to ang makakatangay sa atin at makakapalit sa pwesto ng Diyos sa puso natin. Amen po. Ulitin ko po. Matitest po tayo. At kung dito pa lang sa mga mabababaw na reasons na ito, napapalitan na nito ang pwesto ng Diyos sa buhay mo, sa puso mo, babagsak ka. Kasi ang pinaka makapangyarihang puwersa na makakapag-alis sa atin sa mga pwede nating mapagdaanan ay yung pagmamahal mo sa Diyos. Yes, alam natin na mahal tayo ng Diyos. Pero tayo ba? Sabi na po ng Romans
no? 28 hanggang 36 o 35, nasabi niya gano'n, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ganun kalaki yung pag-ibig sa atin. Pero ang tanong, ano makakapaghiwalay sa pag-ibig natin sa Diyos? Ano makakaagaw sa pag-ibig natin sa Panginoon? At kung mahina ang pag-ibig mo, mahina ang love mo sa Panginoon, ulitin ko po, ang tradisyon, ang religion, ang pleasure, at entertainment, ay kaya ka ng palitan o kaya ng palitan sa Jesus sa buhay natin. Paano pa kaya pag dumating ang tribulation? Paano pa kaya pag dumating ang trials? Paano pa kaya pag dumating yung time na ipapasuko sa iyo sa Jesus at kung hindi mo isusuko sa Jesus, papatayin ka? Mga kapatid, kailangan nating taasan yung level ng pag-ibig natin sa Diyos para pag dumating mo ng mga ito, makakapasa tayo. Amen po. So, ulitin ko po, is something stealing God's place in your life? At ang number 7 po ay entertainment and pleasure. Number 8 po ay tradition and religion. Ito lang po yung may babahagi ko po sa inyo ngayong hapon at pagpalain po kayo ng Panginoon, tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, sa mga oras na ito, nalangin namin na patuloy mong palakasin at patatagin ang bawat sa amin sa pamamagitan ng iyong Espiritong nangyahari sa amin, Panginoon. Lord, hayaan mo, O Panginoon, na mas maging matimbang palagi ang pag-ibig namin sa iyo, na kahit anong i-offer ng mundong ito, hindi ka mapapalitan sa puso namin, hindi ka mapapalitan sa buhay namin, O Diyos. Hayaan mo, O Diyos, na ang mga salitang ito ay patuloy na matanim sa puso at isipan ng bawat nakikinig at nanonood ngayon ng live na ito, Panginoon. Kausapin mo kami, turuan mo kami, Panginoon. Salamat sa iyo at sa ilang lahat ng kapurihan, ng pasasalamat at pagsamba. Pinupuri ka namin at dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Palain po tayong lahat ng Panginoon.